Kabayan, magandang hapon. Papakita ko lang sa inyo ngayon dito sa ating video ang KTM 790 Adventure S. Dito tayo siyempre magsisimula sa kanyang harapan. So meron siyang windshield o windscreen na adjustable. Pero hindi to automatic. Meron siya ditong Allen wrench na pwede mong i-adjust. Ito yung mababa, pwede natin itong itaas pa ng konti. So dalawang adjustment lang. At siyempre, yung trademark na headlight ng KTM, ito yung tawag nila, transformer na ilaw. So may DRL siya at LED na po ang ilaw. Isa pang difference nitong Adventure S sa R is itong fender. Naka-low fender siya, yung R kasi is naka-high fender. Pero pareho silang naka-dual disc brake. Iba lang ang tread pattern ng gulong. Pareho sila ng Adventure R na naka-spoke rims pero tubeless. Ang gulong nito is sa front 21 inches. Ang tire size niya is 90 by 21 using Avon AV53 tires. So, ang alam ko 70-30 tong goma na to. 70% road at 30% off-road. Pag nandito ako sa side na to ng KTM, sobrang gandang-ganda ako. Siyempre, trademark ng KTM is orange. Team Orange. So, meron siyang decal dito ng 790. Nga pala, ito pong crash guard or engine guard, nabili namin to sa Big Bike Tech. Ang brand niya is SW Motec. Napakalaking tulong at napaka-importante nitong engine guard na to. Kasi po, ang tangke ng 790 is on both sides. Kung makikita nyo itong top na to, yan, one piece yan together dun sa kabila. Kahit na po meron siyang padding dito na rubber, ito kasi yung original niya, before namin lagyan ng SW Motec na engine guard. Siyempre, iba pa rin yung may bakal na nakaprotect dito sa kanyang gas tank. Alright, so rear tire is, tire size niya is 150, 70, 18. So, 21, 18. So, talagang built siya for off-road or adventure. Pwede nyo nalang palitan yung goma niya later on ng 50-50 tire para mas magamit nyo ng mas maganda at mas masarap sa off-roading. Nung kinuha namin to nung 2024, stock siya. So shoutout pala kay Boss Brian ng AVB Motor Hub sa Las Piñas. Anyway, siya po yung nag-program nito ng auto blip. So quick shift siya up and down. Programmable siya, pero paglabas ng kasa, hindi talaga siya auto blip. Pero programmable. Kaya napakasarap gamitin. Pag naglo-long ride ka, up and down na lang, no clutch. Auto blip. Right side, stock exhaust. Pero ang sarap nito tumunog. At syempre, mamaya, sound check natin kahit papaano. Bakit sa sumarap tumunog? Kasi, una rin namin ginawa dito, pagkabili, umorder na ako ng cut delete. Ayaw kasi natin ng sobrang ingay, yung eskandaloso. Maganda yung saktong tunog lang ng parallel twin, ng tunog ng KTM. Kailangan natin mag-sound check. So, hindi tayo pwede mag-ingay masyado kasi nandito tayo sa public. So, ayan yung tunog niya. Okay naman, di ba? Hindi siya ganun kaingay. At kahit pa paano, maririnig nyo yung tunog ng KTM, yung parallel twin niya. I-rev natin ng konti. Konti lang. 4,000 RPM yan. Gawin natin yung mga 6,000. 8,000 gawin natin. Ayos ba? O, comment kayo kung naganda kayo sa tunog.
So, height check. Alam niyo naman, height ko, 5'5", no? Eto. Yan. Actually, binaba namin ng konti ito sa suspension. Kaya yung stand niya, pag medyo alanganin, medyo tuwid na. So, yan. Both feet on the ground, tiptoed. Pero, alam niyo, maganda kasi sa KTM, yung center of gravity niya. Isang factor dyan, yung tangke niya, yung one piece. Nandun siya sa baba, left and right. So, makikita nyo dito sa rider's point of view. Ayan, no? Kitang-kita. So, talagang very nimble, bottom heavy. Kaya yan ang maganda sa KTM. Kung may plano kayong bumili ng KTM, lalong-lalo na lumabas na po yung 4 na variant ngayong 2025. Yung SMCR, Supermoto R, 390 Adventure X, ito yung 1970 na goma sa likod, na may video tayo niyan. Ito mababa to. Pasok na pasok sa height natin na 5'5". Yung Enduro R, hindi ko abot. Yung Adventure R, hindi ko rin abot. So, mataas siya. Yung Adventure R, saka yung Enduro R, inupuan ng 5'7", nakita ko. Nahihirapan din siya. Medyo talagang tiptoed siya. So, kahit ibaba mo ng konti, pwede naman, pero sa height natin, medyo mahirapan. Marerecommend ko. Pero testingin nyo, pumunta kayo sa dealership, SMCR, saka yung Adventure X. Thank you for watching at sana nagustuhan nyo yung konting sneak peek o di naman ganun ka thorough review ng KTM 790 Adventure S. O don't forget, kung nag-enjoy naman kayo kahit papano sa ating video, thumbs up, subscribe at pag-comment. At masaya na kami kung merong mga ganun-ganon, thumbs up sa aming YouTube channel. See you at ride safe sa mga lahat na riders. Psycho Patrick TV,